Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Patuloy ang paghahati ng serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Bukas sa Arangada ang serbisyo fair sa Calapan Oriental, Mindoro. Ilan sa mga ipapamahagi ang libu-libong sako ng bigas, 278 million pesos na halaga ng cash assistance at 62 million pesos na pondo para sa AICS program ng DSWD. Maghahatid din ng tulong ang mga kinaukulang ahensya sa mga magsasaka na apektado ng El Nino. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Hindi biro ang ganitong kalaking programa. It entails a lot of coordination, it entails a lot of resources. But for the next 2 days, meron pong ipapakitang 265 programs and services ang 42 agencies na participating dito sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pinaiting pa ng Bureau of Internal Revenue ang kampanya ng Administrasyong Marcos Jr. na maihatid ang abot-kayang presyo ng gamot sa bansa. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 34-2024, 20 pang mga gamot ang hindi na papatawan ng VAT o Value Added Tax para maibaba ang presyo. Kabilang dito ang 12 gamot sa cancer, 4 para sa hypertension, at gamot sa mental illness na may iba't ibang dosage. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipakusgan sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society sa Southern Mindanao Chapter kon POGS SMC ang programa kontra teenage pregnancy. Kini base sa progressively increasing trend sa annual census data sa milabay nga tuig gikan sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC. Kasagaran niini isip mga kasambahay ug pinakabata ang 10 anyos nga nabuntis. Gawag usab ni POGS SMC Dr. Maria Camila Grace de los Reyes ang mga pribadong sektor nga agnihon ang mga kabatanunan nga mudangop alang sa libreng bisita o konsultasyon sa mga pribadong doktor. Tumong niini nga makaamgo pa ang mga kabatanunan kalabot sa family planning di makasabot sa pagpangabuso uban pang aspeto sa kinabuhi. Dugang niini aduna sa selebrasyon sa ika-20th National Buntis Day karong March 10 sa usa ka mall sa may bahada ning syudad. Din adunay libreng registration din makasalmot kini sa mga lectures kalabot sa violence against women and children kon VAUC o uban pang mga kalingawan. Ang maong aktibidad ginahimo kada tuig sa nagkadang lugar sa Southern Mindanao isip pagsaulog sa National Women's Month. Helping young to be educated more because they are thinking individuals and we should not treat them as children anymore because they have an identity and they are very smart. Samtang subay sa pagsaulog sa 26 araw ng tagom sa Davao del Norte, giablihan sa publiko ang Mayor's Gallery nga nahimutang sa Mayor's Office Lobby, second floor sa City Hall sa Tagum City. Dinhi makita ang mga nangaging mayor gikan sa munisipyo hangtod sa nahimo kining syudad. Gikan tuig 1941 hangtod sa kasamtangan, din maong gallery pamaagi sa paghatag og pasigarbo sa mga niaging mayor sa syudad sa Tagum, kinsa may dakong papel sa gihimo nga kalambuan sa Tagum City sa kasamtangan. Sa mga former mayors. Toli, dito na sa historical building Ibutang. Pero gamay mo itong lugar. Gamay. So, ang Tourism Council, of course, with my approval, gibalhin na dre. Huwag mao kadto mga nagunang mga balita, gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.